Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message nito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. I want to invite everyone to please stand up on your feet as we read our launching verse for this afternoon. I want to open your Bible, if you have your Bible with you, sa book po ng Hebrews chapter 11, verse 30. And sabi po dito, it was by faith that the people of Israel marched around Jericho for 7 days, and the walls came crashing down. Pwede po ba tayong yumuko at manalangin? Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na patuloy kaming lumalakas every time we hear the word, every time we meditate your word. Lord, I believe, Lord God, that your word is always living and active, able to encourage us and remind us about your love and goodness in our life. Father God, as we start and hear the message, make our hearts be ready, O God, upang i-absorb lahat ng mga ito. Sa pangalan ni Jesus, and everyone will say, Amen, and Amen, and Amen. All right. Compose yourself and settle down. Okay, to start this message, I want to ask you again a very personal question. You know what? This message for me is very personal siya actually. Nung ginagawa ko ito, of course, with the power of the Holy Spirit, talagang nagmi-minister siya sa buhay ko at sa puso ko. And I want to ask you a very personal question. Nasubukan niyo na po ba sa buhay niyo na ginagawa mo yung isang bagay na hindi mo alam kung anong mangyayari? Have you ever experienced that? Yeah. Maybe sa pag-aaral nyo, na pumapasok ako, Lord, dito sa calculus subject ko. I don't know kung papasa ako dito, no? Dito sa thesis namin, basta gagawin ko lang, pero hindi ko alam kung ma-defend ko ba siya ng maayos. I don't know about you. Maybe you have this issue in your relationship na, Lord, bakit ganun? Parang wala akong kasiguraduhan na ano pa mangyayari sa amin. Is this relationship for a lifetime relationship or whatever? We have these uncertainties in our life. Right? Or maybe you are living your life na you're just waking up. Tas papasok, tas uuwi, kakain, or whatever. I don't know about you. I don't know your story. But I believe in some aspect of our life, we have these uncertainties na namumuhay sa ating buhay. Alright? Now, I believe that God will give us the answer sooner or later. Just keep on believing and trusting our God. Right now, I want to talk about this subject, an uncertain walkthrough to breakthroughs. And we're going to talk about the story of Joshua and the Israelites. Nung sila po ay pinaikot ng Panginoon sa Jericho Wall. Okay, kala ko may helicopter na dumaan, no? Parang may nakikita kayo na hindi ko nakikita, no? So, kung familiar po kayo mga kapatid sa... akala ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Ira-rapture niyo na ba ako? Pwede naman, Lord. Anyway, kung familiar po kasi story ng Joshua and Israelites when they march around the city of Jericho. At alam naman natin, some of you knows the story, pero some of you hindi pa, na inikutan nila yun ng matagal at na-fall, no? Sabi nga natin Santan, pwede ko ba siyang ikutan, Doc? Para sooner or later, mapafall siya, no? Sino ba yan? Mag-name drop ba ako? Joke lang, okay. So anyway, if you're familiar po sa istorya ng mga Israelites, sila po ay... Hallelujah. I know you're so familiar with the story of the Israelites. Sila po ay inalipin ng mga Egyptians for more than 400 years. Sila po ay namuhay ng parang alipin. May mindset po sila na pang-alipin, at sila po ay kumakain ng pang-alipin. At hindi po naging maganda yung sitwasyon nila. Pero salamat of course sa ating Panginoon dahil nung tumawag po sila sa Panginoon, narinig ng Panginoon yung kanilang prayer,
dahil mabuti po ang Panginoon, inilabas po sila ng Panginoon mula Egypt papunta po sa Promised Land or sa Canaan na ating tinatawag. At hindi po naging madali yung journey nila dahil yung supposedly na 11 days lang, 11 days lang, ay umabot ng 40 long years. At ang naging dahilan po ng kanilang pagka-delay, na malapit na po sana sila doon sa kanilang destination, doon sa Promised Land, pero nagkaroon sila ng takot na pumasok doon sa Promised Land, doon sa Canaan. You know what? Dahil na chismisan nila na malalaki yung mga nakatira doon sa Canaan. May mga higante daw na naninirahan doon. So sila po ay natakot at nagkaroon sila ng fear at mas pinili po nila na magpaikot-ikot ng 40 years at madelay na panghawakan ang mga pangako ng Diyos sa kanilang buhay. And you know what? Si Moses po, last week we talked about the story of Moses, right? At si Moses po na naglabas sa kanila mula sa Egypt, ay hindi na nakapasok. Ask me why. Namatay na siya. Hindi, okay, totoo yun. Namatay talaga si Moses. Namatay si Moses na po sa part na to. At si Joshua na yung pumalit sa kanya. Si Moses po na naglabas sa kanya, si Moses po ang naglabas, pero si Joshua na yung nagpasok sa kanila sa Promised Land. Okay? Ang background po ni Joshua, kung babasahin na natin ang Joshua chapter 1, Moses died and he appointed Joshua to become the leader of Israelites. Kung titignan natin ang background ni Joshua, si Joshua po wala siyang training. And Joshua doesn't know how to execute wars. Pero ang alam ko si Joshua, pogi siya. Lord, ayaw nilang maniwala. Pogi si Joshua sa Bible, tsaka sa in person, amen. At sabi po ng scripture, after 40 long years, matapos nilang magpaikot-ikot sa wilderness, sa desert, ng 40 years, and finally, they made it to the Promised Land. Finally, nakita na po nila at natapakan na nila yung lupang pangako. And now they are ready to experience, to hold and possess everything that God has prepared for them. And now, the situation of Israelites, sila po ngayon ay naglalakad na marching through the Promised Land para mai-possess ang kanilang mga possessions, pero nagkaroon sila ng malaking setback. Ito na yung bars ni Kuya Gerald, no? Nagkaroon sila ng malaking setback. Sapagkat yung Jericho City, na mayroong matinding Jericho Wall, ang kauna-una nilang kailangang puksain. Puksain, I mean. So mga kapatid, we got to understand, when we talk about breakthrough, there is always a wall. There is always a wall. And every time we shout for breakthrough, we get to understand that there is always a wall in front of us needed to be breakthrough. So it means, if you are praying for a breakthrough, you are acknowledging that there is a wall in front of you needed to be breakthrough. At naniniwala po tayo na hindi mo to kayang wasakin without the help and the power of the Holy Spirit helping you. Now, this is the situation of the Israelites. The very thing na nakahadlang sa kanila or nasa harap nila ay yung Promised Land. I mean, yung Jericho City. Ang sabi po ng Joshua chapter 6, verse 1, sabi dito, now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. If we will read the context of this verse 1, yung sabi dito, securely barred, meron silang matinding security. Bakit? Dahil sa takot nila sa mga Israelites. Kaya nga, ang naging resulta, no one went out and no one came in. Now, makikita natin, ang Jericho City na maliit lang, pero ang Jericho City na may matinding wall na nakapalibot dito kasi takot sila sa mga Israelites. At famous po ang Jericho City because of its wall. Ngayon, makikita natin dito, pakita mo yung picture, yan. Sabi po ng research, if you will research about Jericho wall,
Yung Jericho wall po, yung taas niya ay meron siyang taas na 17 feet. Imagine, that's 17 feet. At meron siyang lapad na 5 feet. Imagine yung lapad, grabe ang lapad nito. Wala po akong dinidescribe na tao dito, ha? And this is made of pure stones. At bago po kayo makasampa dito sa wall na ito, meron siyang malalim na hukay, or ditch in English, na ang lalim ay 9 feet. So, ang tawag nila dito ay hindi mo talaga mapapasok na wall. Ibig sabihin, hindi ka talaga makaka-penetrate, hindi mo kayang talunin, at di mo kayang akyatin. In fact, ang Jericho wall po ay kilala na pwedeng wala talagang kayang tumalo. At walang nagbalak na pasukin ito. Pero kung mapapansin niyo sa verse 1, na kaya matindi yung wall at security ng Jericho City dahil sa katakutan nila sa Israelites. So ang mga Israelites na possible na takot sa Jericho, ano bang tawag sa mga tao sa Jericho? Jerichoanians. So yung mga Israelites na pwedeng takot sa mga Jerichoanians, parang pangit, ang weird, no? Ay takot din sa kanila. Kaya madalas mga kapatid, yung mga bagay na kinakatakutan mo, takot din sa'yo. Yeah. And we all have this Jericho in our life. Hindi si Jericho Agdepa. May mga Jericho tayo sa ating buhay, and I can use this as our metaphor, na yung Jericho natin may be the problems, challenges, our struggles. May mga Jericho tayo sa ating buhay, and this is not a picture of somebody or someone that is attacking you. Kasi kung papansinin natin, yung Jericho City naman, hindi naman nila ina-atake yung mga Israelites. So this Jericho in our life is not a picture of someone or something na umaatake sa'yo, but this Jericho is a picture of something that is hindering you. Mga pumipigil sa'yo or umaharang sa'yo para ma-experience mo ang God's best sa iyong buhay. Now, I want to ask you a question. What walls in your life are holding you back from your breakthrough? Yung mga nag-i-slow down sa'yo para sa iyong breakthrough. Kasi kung papansinin niyo, pag sinabi mong walls, pag pinagbaliktad mo yan, ibig sabihin yan, slow eh. Some of you will get that later. Yung iba dito na slow na, no? Alam niyo po, ang God's best is more than just a relationship. Ang God's best po is more than just a money or material things. Ang God's best po is everything that God has for you, the joy, the blessings, the abundance, the peace, and the blessing that God has for you in advance. Marami pong God's best ang binigay sa atin ng Panginoon, but unfortunately, may mga walls or Jericho City na nagkikip sa'yo or naghihinder sa'yo para makuha mo yung pangako ng Diyos sa buhay mo. And I don't know to whom I'm talking, pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, merong somebody ngayon, I believe, na may Jericho sa kanilang buhay na maaaring hindi umaatake sa'yo or sa atin, pero maaaring umahad lang sa atin para maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Maaaring yung galit mo is your Jericho wall. Maaaring yung unforgiveness mo is your Jericho wall. Maaaring yung pain na nararamdaman mo is your Jericho wall. Maaaring yung overthinking mo or your problems is your Jericho wall. Your situation right now is your Jericho wall. I don't know your situation right now, but these things may be hindering you to experience everything that God has called you to receive. In fact, mga kapatid, minsan po, alam niyo, masyado tayong lunod, masyado tayong overwhelmed doon sa mga Jericho walls na nagkikip sa atin. At alam niyo, minsan, nakumbinsi na tayo ni Satan nakumbinsi tayo ni Satan na wala ka ng pag-asa na magkaroon ka ng breakthrough mo dyan sa walls na yan. At ano nangyayari? Nawawala yung peace mo, nawawala yung joy mo, ninanakaw ni Satan. For example, kayo, kung natutulog, for example, nasa bahay kayo, madaling araw na, natutulog kayo,
Tapos, may pumasok na magnanakaw. Tapos, bigla kang nagising. Nagkatitigan kayo, gano'n, no? Nagnanakaw ka? Okay, sige, tulog muna ako. Papayag ka, kunin mo pa yung rep namin, di ba? Ang dami, no? Papayagan nyo ba na nakawin lang yung mga yon? Imagine yun. Nagkatitigan kayo. Papayag ba kayo na nakawin lang yung mga gamit nyo? Of course not! We are going to, alam niyo, layas ka dito, hindi ka parang ang sweet mo na magpalayas. Lumayas ka dito, magnanakaw ka. Ganon din po sa ating buhay. Kung alam niyo na nananakaw yung peace nyo, yung joy nyo, or whatever is that, we need to rebuke it that Satan, you have no space in my life. Because Satan, sabi ko na John 10:10, comes only to steal, kill, and destroy. But Jesus said, I came here to give you a rich and satisfying life. Huwag po tayo pumayag na makumbinsi tayo ni Satan or ng kaaway natin na you cannot defeat this Goliath, these walls in your front. And maybe Satan has convinced us na itong mga wall na ito masyadong mataas, masyadong malakas, masyadong makapangyarihan at wala nang sense para ipaglaban pa itong mga to, and it's hindering you and keeping you from receiving the joy that God has for us. And I want to tell to everyone, including myself, na yung Jericho po, yes, might be mightier than us, that Jericho might be higher than us, but your Jericho walls is not mightier and higher than God we serve. Kuya Joshua, hindi mo alam yung pinanggagalingan ng sitwasyon ko ngayon. This problem that I have right now sa family namin, wala nang pag-asa eh. It's too much for me to handle. Yes, it's too much for you to handle. At kailangan po nating mapaalalahanan na is there anything too difficult to our God? No, Kuya Josh, huwag mo na akong bigyan ng false hope. Kasi ako mismo, pumayag na ako na wala ng paraan, na wala ng pag-asa, na wala ng daan, na wala na talagang kahit anong gawin ko para makalabas dito. But remember, God is able to make a way where there seems to be no way. Tulad nung napag-usapan natin nung nakaraan, tulad nila Moses nung kaharap nila yung Red Sea. Situation na parang wala ng paraan para makalabas. Pero anong ginawa ng Panginoon? God make a way because He is a way maker, a miracle worker. Gagawan po tayo ng Diyos ng daan at ilalabas tayo ng Diyos dun sa mga sitwasyon natin. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, may daan pa, kapatid? Pero hindi yung dating daan. Hallelujah. You can feel the Spirit. Hallelujah. Just because you can see a way doesn't mean there isn't a way. Because God already worked it out. So stay in peace, not in pieces. Tuloy po natin. Ang sabi po ng verse 2, mga kapatid, chapter 2 na tayo, paganda to ng paganda. So this type of sermon is a narrative type, okay? So nung makita nila yung Jericho wall, sabi ng Joshua chapter 6 verse 2, hallelujah. Hallelujah. Read it. Guys, tignan nyo. Then the Lord said to Joshua, tignan nyo. Tignan nyo. O sige, tignan nyo muna. Sabi ito, see, I have delivered Jericho into your hands. Ang sinasabi ni Lord kay Joshua, tignan nyo. Ibinigay ko na sa inyong mga kamay ang Jericho City. Na kung papansinin natin, yung sinabing delivered, past tense. Pag sinabing will deliver, future. So ang ginamit po na word dito is delivered. Ibig sabihin, tapos na. Take note ha, hindi pa nagsisimula yung laban, na-deliver na. Panalo ka na kagad. Hindi niyo yata naiintindihan eh. Mga kapatid, bago pa nagsimula yung laban, may pangako na panalo ka na. Grabe ang Panginoon. Nasubukan niyo na bang hindi pa kayo nag-order sa Shopee, dumating na yung order niyo? Ganon! Ganon ang sitwasyon na to.
Ngayon, naintindihan nyo na. Amazing, isn't it? Kaya ang sabi po dito sa verse 2, tignan mo. Ang kulit din ni Lord, no? Hindi pa nga nangyayari, pero pinapakita na sa atin. Saan nakikita ko, Lord? Saan yung delivered? Wala pa nga. Hindi pa nga nangyayari. Kasi if we want our Jericho wall to fall down, kung gusto natin pabagsakin yung mga Jericho walls na nagkikip sa atin to experience God's best, we need to look beyond your circumstances and see what lies on the other side. May naka-obstruct man sa ating harapan ngayon, but we have to look beyond that walls. That there is breakthrough on the other side. That there is breakthrough on the other side of your fear. Kailangan po makita natin. Kailangan makita natin, hindi nyo nagigets eh. This is the wall. Nakikita ko dyan may success, may victory, at may mga gandang tao. Pag tumingin lang ako beyond the walls. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon, na meron mang naka-obstruct na wall ngayon, but we need to see beyond. Kasi mga kapatid, kung titignan lang natin yung sarili natin bilang babagsak na estudyante, babagsak ka talaga. Kapag tinitignan mo yung sarili mo na parang hindi ka pogi, feeling mo talaga hindi ka pogi. Hindi, totoo. Pero pag tinignan mo yung sarili mo, pogi ako. Sa salamin, ang pogi mo, Josh. Pag lumabas ka, poging-pogi ka sa sarili mo. Tama. Tama. It's a matter of what you see. Kapag nakita mo yung sarili mo na hindi ka magtatagumpay, hindi ka talaga magtatagumpay, kapatid. Why? Because vision is a picture of the future. That's why we need to have in our mind of what God has prepared for us in advance. Kailangan makita natin. And I want to encourage everyone that God is inviting us to see beyond of what can natural eyes can see. That there is something on the other side that you cannot see. Nakikita po ng Panginoon minsan na maaaring hindi natin nakikita, pero kailangan po nating magkaroon ng vision na kung ito ang nilagay sa harapan natin ng Panginoon, ibig sabihin, pinrepair na ito ng Panginoon. At pinrepair na rin ng Panginoon yung katagumpayan mo doon behind the wall. Kaya kailangan mo lang tignan. Tignan mo yung katabi mo. Ang ganda mo, sabihin mo. Ang ganda ng plano ng Panginoon sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang real talk tayo. Fur. FR. Sorry, hindi ako prepared sa mga Gen Z words ngayon. So, kung titignan lang kasi natin at papakinggan lang natin yung mga taong nakapaligid sa atin, bababa yung confidence mo eh. Sige, subukan nyo, kahit 1 week lang. Subukan nyo kahit 1 week lang. Lahat ng sasabihin sa'yo ng tao, doon kang mag-focus. Ewan ko lang kung di bababa ang confidence mo, kung di bababa ang self-esteem mo. That's why we need to look beyond our circumstances. I'm not saying na i-deny natin kung ano yung nasa present. But I'm saying, we need to look past it. Na makita natin, oo, may pagsubok ako ngayon. Oo, kinikriticize ako ng mga kaklase ko. May financial struggle kami sa family namin. Oo, may problema akong kinakaharap ngayon. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ng pag-asa. Kasi mayroon akong nakikita that everything that God has for me, and I will receive it because God is faithful. At ang sabi niya sa Scripture, that His word will never return to Him void. Kaya we need to look beyond your circumstances to the God who sees all, knows all, and cares for you. And in His truth, you will find your hope. Kaya ang sabi po ng Psalms 119 verse 18, open my eyes to see the wonderful truths in your instructions. Buksan niyo po ang mata ko. Lalo na kung natutulog ka na ngayon. Diba? What I'm trying to say, God wants you to open your spiritual eyes
to see past and look past your situation. Tignan mo, mga kapatid. Anong nakikita nyo ngayon? And I believe that God will take you into something great. Alam niyo, kung lagi tayong nakatingin sa hirap at sakit, talagang susuko ka. Susuko ka. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon, wag lang natin tignan yung sakit. Oo, umiiyak ka. Oo, depressed ka or down ka. Pero hindi po bawal maramdaman lahat ng yan. Pero hindi po din bawal maniwala na mas mataas yung pagdadalhan sa ating ng Panginoon. Kasi kung mas mababa ang posisyon mo ngayon, ang pinaglalagyan mo ngayon, mas malalim yung setback, mas mahaba yung setup, mas maganda ang comeback. Thank you, Kuya Gerald. At thank you, Panginoon. The deeper the setback, the longer the setup, the greater the comeback. That's why we need to see beyond or look beyond our circumstance. Look at this. Tingnan niyo po ito sa verse 2 na tayo. Verse 2 pa rin tayo. Sabi dito, I have delivered Jericho into your hands. Ibig sabihin, bago maipagawa ang Panginoon, ni-reassure ka na or inassure ka na ng Panginoon. Di ba, mas nakakagana yon kapag yung sabi ng parents mo, anak, magugas ka ng pinggan, bibilang kita ng Ferrari. Wow, so sad. Di ba? Hugasan mo lang yan. Isang katambak na hugasin. Akong bahala sa'yo. Di ba? O sinabi ng teacher mo, sige, sayaw ka lang sa intrams, papasakit kita. Di ba? Okay, sayaw ka lang doon sa teachers, may 5,000 ka. Diba? Kasi hindi yata nabunot si Ma'am April, no? So, makikita natin dito, ang Panginoon may biyaya na. May pangako na. At ito'y nagkukos sa atin para mag-step forward. Yung biyaya niya nag-empower sa atin para mag-move forward. Para hindi tayo makip. Kasi yung biyaya niya, ito'y mag-empower sa atin na magpatuloy. Not our willpower, but the power of the Lord and His grace. At ang sabi ni Lord kay Joshua, feeling ko sinasabi din niya sa akin kasi magkatukayo kami. Tsaka sinasabi niya din sa inyo, sabi niya, I have delivered you. Past tense na po. At kung babasahin natin, ang Panginoon ay in-invite tayo na tignan natin at mamuhay tayo doon sa finished work ni Jesus Christ. Tapos na. Jesus already paid the price. Tapos na. He delivered to you already. Tapos na. The battle was over before it was started. Tapos na. Kaya mga kapatid, makikita natin dito, you are not just marching and believing for victory, but you are marching and believing from victory. You are now in the position of victory, and don't you ever forget that. Okay? Kaya kailangan makita na, see, I have delivered. Tapos na sa Panginoon. Before you fight, the victories is inside. And the Lord's already won your fight. Alam niyo, minsan ang problema, ito ang nagiging problema minsan, kung ano yung nakikita natin, at kung ano yung sinabi ng Panginoon, minsan hindi nagtutugma. Tama? Kaya minsan ang hirap maniwala eh. Na Lord, sabi mo, iahawon mo kami sa sitwasyon namin, pero bakit ganito nararanasan ko? Na Lord, sabi mo, tutulungan mo ako sa pag-aaral ko, but Lord, puro palakol yung grade ko. Na Lord, sabi mo, bibigyan mo ako ng peace over my teacher. Pero Lord, bakit lagi niyo ako tinatawag para puro sa recitation? Lord, ano pong nangyayari? Di ba? Sabi ni Lord, magkakaroon ng reconciliation, restoration sa aming family. Pero bakit? Hindi nangyayari, Lord. But I want to encourage everyone, do not judge your future based on your present situation. Kasi alam niyo po, kahit down na down ka, kahit ikaw ay may sakit ngayon at ang puso mo ay troubled, maging excited pa rin po tayo sa pagdadalhan ng Panginoon sa atin. Kasi lahat ng sakit, lahat ng downfall, indication po ito na mas mataas ang pagdadalhan na heights sa atin ng Panginoon. And believe that God is taking you somewhere.
So be excited of what God has of what God has for you. Kahit hindi po tayo sigurado because God is doing something great in your life. We just need to see it. Delivered na. Binayaran na. Ang sarap nun, no? Yung gusto mo, sa Lazada, bayad na. Diniliber pa. Ang gagawin mo na lang, isusuot mo na lang. Paniniwalaan mo na lang na sa akin to. Ganun lang eh. Sinabi ng Panginoon, tapos na sa Panginoon. Diniliber ko na sa'yo. Anong gagawin mo? Isuot mo na lang, kapatid. We just have to believe it. Okay? Okay, verse 3 na tayo. Chapter 3 na tayo. Mas maganda na to. Kasi, papansin sa mga series, chapter 3 na, series 3, medyo intense na yan eh. Diyan na nagkakaroon ng something, etc. Sabi dito, verse 3, sabi dito, ito po yung instruction sa kanila ng Panginoon. Sabi dito, march around the city once with all the armed men and do this for 6 days. Verse 4, have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark, and on the 7th day, march around the city 7 times, with the priests blowing the trumpets. And when you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout, then the wall of the city will collapse, and the army will go up, and everyone goes straight in. So ang instruction po sa kanila, nandyan ang Jericho City, merong matinding wall. Okay? Ang laki ng kanilang wall. And mind you, mga kapatid, during those time, wala pang mga high-tech na makinaryo. So kung tayo ito, anong naiisip niyong ipadala? Mga archers? Swordsman? Ba't tumatawa ka, NG? Ano ipapadala mo? Siguro ako papadala ko mga goblins, Clash of Clans na, mga ganun. Yung nagpapasabog, kasi malakas yun, di ba? Papasabogin yung walls. Ano kayo maganda ipadala dito? Mga experienced warriors? Or magpadala tayo ng mga experienced marites? Kasi malakas daw makapangwasak ng yun eh, ng... Biro lang po. Biro lang. Wala marites dito, wala naman. Sa kabila, sa iba yun, sa iba. So, alam niyo, minsan na kailangan lang natin ipadala mga prayer warriors eh, di ba? Pero ang instruction po sa kanila, magmarcha kayo at palibutan nyo ang Jericho City once a day. So sa isang araw, isang ikot, at kasi ang Jericho City po maliit lang siya. Sikat lang talaga siya sa kanyang wall. So ang instruction sa kanila, very weird. Siguro siya sabi nila, Lord, magmamarcha kami once a day. Tapos, mag-march lang kami once a day. And then, Lord, sure ka, Lord? Yun lang? Sabi ni Lord, once a day. Pero pagdating ng 7th day, circle it 7 times. So magmamarcha sila once a day for 6 days at 7 times pagdating ng 7th day. A total of 13. So iikot sila ng 13 times and you are not sure what will happen. Iikot kayo? Minsan nga, kahit alam niyo pupuntahan niyo, ayaw yung pumunta kasi tinatamad kayo eh. Di ba? Eh, ito pa, 13 times, and you are not sure what will happen. Kasi kung tatanungin natin, ano susunod, Lord? Ihanda na ba namin yung mga muscle naming malalaki? Kasi nag-gym kami ng 40 years sa wilderness. Susugod na ba kami? Tatambakan naman namin yung mga hukay para papasok na kami. Pero ang sabi ni Lord, march around the city once a day for 6 days. At pagdating ng 7th day, pagkatapos yung umikot ng 7 times, sumigaw kayo. Okay, Lord, sisigaw kami. Tapos, Lord, kagulo mo din, no? Ikot kami, tapos sigaw, ha! Ganun na, tapos na. Hindi kita mag-gets, Lord. Babagsak dahil sa vibrations? Babagsak dahil sa sound decibel? Naksnis, ganun dahil. Paano yun? Ikot-ikot lang, ikot-ikot, kilometrong layo, gagawin ko ang lahat. So Lord, paano yun? But because sometimes,
God's way appeared to be foolish and illogical. Let that sink in. At ito din po ang madalas na nagiging problema natin. We tend to use our logical thinking. Matalino ako. Pre. Alam ko yan, sis. Besh. Bossing! Alam ko na yan. We tend to use our logical thinking. Lord, paano ako makakapag-enroll ngayon? Wala kaming pera. Paano kami makakalagpas dito? Parang hirap ng sitwasyon. Paano kayo makakabayad sa Vision 2020 and beyond? Million-million na pinag-uusapan doon. We tend to use our logical thinking. We analyze the situation. We calculate the situation. But sometimes we forget how God works. Remember, ang sabi ng Bible, we are called to walk by, not by. Daming Bible readers dito. Palakpakan niyo ng sarili niyo. Hallelujah. Pero alam niyo, minsan magugulat ka talaga Lord, ito talaga. Ikot lang kami. Ikot lang kami. 7 times. 13. Hintayin niyo 13 to. Ikot lang kami, Lord. Tapos, kasi ang instruction sa kanila ni Lord, simple lang march and circle, then shout. Ang tanong pa, sa dami-dami ng number, bakit 13 pa? Malas yan, di ba? Hudas yan, di ba? Biro lang po. Kasi naniniwala po ako na makapangyarihan ng Panginoon na kahit na half na ikot lang, okay na. Na, hindi pa pwedeng isang ikot lang, Lord, tapos okay na? Have you ever asked that question? Na, Lord, bakit kailangan paulit-ulit? Kasi sabi ng Scripture, pag ikot nila ng day 1, hindi kayo mag-stay doon. Tapos uuwi na kayo sa camp nila. Sa camp nyo. Can you imagine, mga kapatid, the situation of the Israelites? And can you imagine the Jerichonians, sabi ko nga kanina, kung ipoposisyon naman natin sarili natin tayo naman yung mga taga-Jericho. Kung tayo naman yung mga taga-Jericho, imagine the scenario na, di ba, sabi nga natin kanina, takot sila sa mga Israelites, kaya nga may matinding wall. Ngayon, iikutan sila ng Israelites. Ayan na sila. Di ba? Takot tayo dyan, di ba? Pero pa-demure lang tayo, relax lang. Ano lang tayo, pray. Huwag na papalat, takot tayo sa mga yan. Bakit umalis na sila? Weird, right? Kasi ang instruction pa sa mga Israelites, basahin natin verse 10, sabi dito, do not shout, do not even talk. Joshua commanded, not a single word from any of you. Ang weird kaya nun. Can you imagine the situation? Kayo yung mga Jerichonians. Inikot na kayo ng Israelites. Ayan na sila. Manda kayo, susugod yan. Biglang susugod yan. Di ba parang gano'n yung situation na ang weird. Tapos ang utos pa kanila, huwag kayong magsasalita. Kasi ang tendency natin, pag meron tayong kaaway, pinag-chismisan natin. Hindi kayo makarelate yung iba to. Ang gandang revelation na to, kahit dito lang, tapos na tayo pwede na Pag may kaaway ka, not a single word, Lord. Shut up your mouth until I say, till sabihin ko sa iyo na magsalita ka. Diba? Ang instruction sa kanila ni Lord, march and circle. At kung kayo naman yung mga taga-Israelites, Josh, iikot lang talaga kami. Josh, bossing! Ikot lang talaga kami, tapos, wala na kaming gagawin? Josh, nag-push up ako sa wilderness for 40 years. Pinalaki ko tong muscle ko para sa wars. Itong sword ko talagang hinasa ko to ng 40 years sa wilderness. Josh, tas papaikutin mo lang kami? Josh, saksak na ako. Ispada na ako. Hindi ko na ito mapigilan. Op. Pero ang sabi, ikot lang kayo at huwag kayong magsasalita. Pero imagine niyo na to. Ang sinasabi ni Joshua, no guys, okay, ikot lang tayo, okay, magsasalita. Okay, ikot tayo. Ayun na, McDonald's, Pure Gold. Saan tayo? Walter Mart, Bethany. Okay, sabi ni Joshua, dito na tayo ulit, balik na tayo ulit sa camp natin. Uwi na tayo. Right? Kaya,
Alam niyo mga kapatid, buti nung mga time na yon, kasi ang utos sa kanila, bawal magsalita, di ba? Buti walang mga Twitter noon or Facebook, no? Hindi, ano ba yung threads ngayon? Uso yung threads, no? Imagine nyo, bawal silang magsalita, pero pwede sila mag-post. No? Siguro may GC sila noon. Tinatanong nila yung kapwa nila warriors na, pare, ba't kaya pinapaikot lang tayo ni bossing? No? Pero wala si Josh doon, kasi ganoon talaga yun eh. Pag sino pinag-uusapan, wala sa GC. Diba? Ganun yun eh. So, pare, ba't kaya pinapaikot lang tayo? Day 1 na? Day 2 na? Pinapaikot pa rin tayo? Ano ba naman itong leader natin? 2 days na? Gigil na ako eh. Siyempre, ito yung first battle nila eh. Saksak na sila. Di ba? Yung pa-V, voltas 5, gano'n. So, pero sabi ng scripture, araw-araw you have to march in circle. Why? Kasi kung papansinin natin sa verse 2, kung delivered na, bakit kailangan pang pagurin kami? Have you ever asked that question? Na Lord, alam ko makapangyarihan ka na in just one snap, you can change the situation. Hindi pa ba to enough, Lord? Hindi pa ba enough yung 1 week, yung 1 month na paghihirap ko, Lord? Na hindi pa ba enough yung 2 months, Lord, na baliw na ako, na hirap na ako, Lord? Hindi pa ba enough yun? Kasi, Lord, kung may pangako ka, Lord, at sinabi mo, delivered na, bakit kailangan paulit-ulit pa rin ako? Why? 13 months na, Lord. Para sa mga nag-work, may bonus doon. Di ba? The significance of 13 laps, it symbolizes persistence and faith. And 13 laps can be seen as a form of spiritual conquest, testing of endurance and testing of obedience. Because in every situation, there's a hidden lesson waits to be uncovered. May tinuturo po ang Panginoon. Ang paikot-ikot po ay nakakapagod, I understand. Ang paikot-ikot po can be frustrating, I understand. Samahan mo pa ng takot ng mga Israelites na 40 years paikot-ikot sila, tapos pagdating ng promised land, papaikutin mo na naman kami, Josh. Anong makukuha ba namin sa paikot-ikot? Kasi minsan, mga kapatid, kapag may instruction ng Panginoon, kung anong path ka dadalhin, anong route ka dadalhin, talagang ito ay madalas lihis doon sa kagustuhan natin. Madalas lihis doon sa comfort zone natin. Ang gusto ko lumaban, ang gusto ko makipagpatayan, ang gusto ko makipagsuntukan, makipagsakalan, makipagsaksakan. Pero sabi ni Lord, hindi, iikot ka lang, tapos huwag ka magsasalita. Gandang revelation, no? Parang si Jonah, pinapapunta sa Nineveh, pumunta sa Tarshish. Parang tayo minsan, pinapapunta sa B-Group, pumunta sa SM. Hindi po kayo to, kasi alam ko talagang pupunta. Ini ba to? Because sometimes God's way is different in our way. But the only way and the best way to experience God's best is only God's way. In fact, mga kapatid, pag sinunod po natin yung way ng Panginoon, yung pag-ikot po na yun ay hindi sayang. Kasi hindi po tayo pinapaikot ng Panginoon for no reason. Pinapaikot niya po tayo sa isang bagay because He is teaching us a lesson. Kasi ang totoo pong laban ay wala talaga sa Jericho. The real battle is not in Jericho, but the real battle is in their hearts. Kaya niyo ba akong pagkatiwalaan kahit wala kayong nakikitang progress, sabi ni Lord? Kaya niyo bang magtiwala sa akin kahit wala kayong nakikitang mga building na natutumba? Kaya niyo bang pagkatiwalaan even me as your God is not making sense in your situation? Kasi madali pong pagkatiwalaan ng Panginoon kapag nag-make sense siya sa ating pananaw. But do you still trust God even He is not making sense in your life? Kaya kailangan po natin manampalataya, mga kapatid, hindi porke wala tayong nakikitang ebidensya, Taglish, ay walang ginagawa ang Panginoon. So we need to have this trust. Hindi distrust, Kailangan natin magkaroon ng tiwala sa ating Panginoon even things are not going our way. Kasi kung gusto po natin, ang gusto natin lagi, na every ikot,
kailangan may progress. Ganun tayo eh. Di ba? Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi porke nag-gym po kayo ng 1 week, meron na kayong 100 na abs hanggang mukha. No? Hindi po. Hindi porke nag-diet ka ng day 1, day 2, day 3, 1 week, lumit na ang tiyan mo. Hindi po. Kasi minsan ang goal natin, gusto natin progress. Pero ang goal ng Panginoon, yung lesson learned. Ano bang natututunan mo sa pag-ikot-ikot mo dyan? At kung tayo man po ay nandoon sa Jericho Wall, ang magandang tinuturo sa atin ng Panginoon, iikot ka lang and just be present. Just show up. Wala kang gagawin. Just be present. Nasubukan niyo na ba yun sa klase niyo? Hindi mo alam kung bakit ka pumasa. Pero dahil present ka lang lagi, pinasa ka na. So sinasabi ng Panginoon, wala kang gagawin. Just be present and just show up. Can you imagine the situation? Day 1, day 2, day 3, pinaikot lang sila siguro. Maybe. Day 4, yung iba ayaw na. Bakit? Kasi ganoon ang thinking natin eh. Na wala kami nakikitang progress, ba't kami magpapatuloy? Nanalangin ako, Lord, pero wala naman akong nakikitang progress. Nagtaas ako ng hands ko, Lord, tapos nag-hallelujah pa ako sa'yo, pero hindi nagbago yung situation ko. Lord, ayoko na. Because we always want to see progress. Pero ang sinasabi ni Lord, yes, you want progress, but don't miss out yung learning experience. Mga kapatid, we need to show up even things are not going our way. Even things are not even working in our life. Magpakita pa din po tayo dahil yung progress na hinahanap natin is not always evident. I understand, mga kapatid, na may mga situation talaga ng buhay natin na sobrang hirap na itong pain na to, Lord, hindi ko na kaya, itong sitwasyon na to, Lord, ang hirap na ang prayer natin kay Lord na, Lord, pwede mo ba akong alisin or anguhin dito sa sitwasyon na to? Pero alam nyo, minsan, hindi tayo ilalabas ng Panginoon sa sitwasyon na yun dahil ayaw niyang ma-miss out mo yung learning experience. Now, kung hindi gagawin ng Panginoon yon, ang prayer natin, supposedly, ang hingin natin, Lord, bigyan mo ako ng lakas, bigyan mo ako ng tapang, bigyan mo ako ng kapayapaan para harapin lahat ng ito. And Lord, I'm inviting you in the middle of my situation. At kayo na po ang mag-intervene. God won't always change your situation because He is more interested in changing you. So mga kapatid, kapag tayo paikot-ikot sa Jericho Wall natin, just be present. Just show up kahit walang progress. Sa spiritual life po natin, kung gusto natin ng breakthrough, kung gusto nating pabagsakin yung Jericho Wall ng ating buhay, tapos ang nangyayari, absent ka. Ibang wall ang iniikutan mo. O Walter Mart, mga ganyan. Diba? Lord, ikutan ko daw yung gusto kong ma-fall. Ikutan ko nga siya. Patay tayo dyan. Alam niyo, buti po yung iba, sa sobrang desperate ng miracle, nakikipagsiksikan, handang mahimatay, handang may snatch yan dun sa Quiapo. May punas ko lang ito. Mahawakan ko lang ito because they are so desperate sa milagrong gusto nilang matanggap. Pero tayo minsan na sinasabi ni Lord, just keep on praying. Just keep on praying. Pero Lord, 2 months na, ba't parang ang tagal? Ba't parang wala pa rin breakthrough? Kahit wala pa rin pong breakthrough, just keep on praying. Just keep on showing up. Just keep on believing. Kapag pinapaikot po tayo ng Panginoon sa Jericho Wall ng ating buhay, hindi po cruel ang Panginoon. Kasi minsan, alam mo kung ano pa yung kinakatakutan mo, yun pa yung papalapitan sa'yo ng Panginoon. Na may rason ng Diyos kung bakit niya inaalaw itong mga to. So we just need to show up, keep on praying. Kahit paikot-ikot po tayo dun sa prayer request natin, just say it and do it anyway. At hindi po pinapapuntahan ni Lord yung mga struggle mo para makita mo na sobrang laki ng struggle mo. Pero pinapapuntahan ng Panginoon yung struggle mo sa'yo para ipakita sa struggle mong yan kung gaano ka persistent,
ka-consistent at para ipakita dyan sa struggle mong yan na mas malaki ang Diyos ko, mas mightier ang Diyos ko, at mas makapangyarihan ang Diyos ko. Kahit sa amen nyo na yan, pagkatapos ng amen nyo na yan, ay hindi nagbago ang sitwasyon nyo, just keep on showing. Sa amen nyo na yan, possible after ng amen nyo na yan, walang nagbago sa sitwasyon nyo. Possible! Bakit? Ang gusto ng Panginoon, maging persistent tayo. So we need to keep on praying. Na Lord, I will keep on reading your word. I'll keep on attending. And because, Lord, this repetition, your instruction sa buhay ko is not a wasted time. And I believe that I'm going to break that walls in my life. Sabi mo sa katabi mo, i-break ko yung wall. In Jesus' name. Okay. Amen. Kala ko i-break kita eh. Huwag naman. Huwag naman. Alam niyo mga kapatid? Alam niyo mga kapatid? Alam niyo mga kapatid? Minsan kaya tayo hinang-hina. Kaya tayo takot na harapin yung mga walls. Kasi doon lang tayo nakafocus eh. Sa walls na yon. Pansin niyo si Peter, nung kaharap niya si Jesus, pwede ba akong maglakad sa water, Lord? Nakafocus lang siya, hindi siya lumulubog. Nung distracted na siya, nakatingin na siya sa storms, bigla siyang lumubog. Sometimes we are too focused and naka-laser focus tayo, yung eyes natin, doon sa problems, doon sa walls. Kaya minsan lumulubog tayo. Pero every time we face those walls, don't focus on the wall. We focus on the Word of God. That every time you read the Word of God, that His words will encourage you. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. And God will not give me the spirit of fear, but His power to overcome these things. We don't focus on the wall. We focus on His words. Huwag po tayong magpalunod doon sa challenges ng ating buhay. Magpalunod po tayo sa biyaya at pagmamahal ng ating Panginoon. At ang sabi ng Bible, sobrang excited na ako dito. Verse 15, on the seventh day. Minsan ang nagiging problema, kaya hindi natin nakukuha yung breakthrough kasi hindi natin mahintay yung seventh day. Sabi dito, on the seventh day, they got up and daybreak and marched around the city 7 times in the same manner, except that on that day they circled the city 7 times. Verse 16, the 7th time around, when the priest sounded the trumpet blast, Joshua commanded the army, shout, for the Lord has given you the city. Sabi ni Joshua, hindi ko alam kung paano kasi sisigaw, Charles. Hindi ko alam kung paano kasi sisigaw, NG. Pero shout, for the Lord has given you the city. And the moment they shout, the wall collapsed. Finally, it made sense. Finally, it paid off. Nangyari ba na sa buhay niyo yung mga kapatid na ang tagal mo nang inaantay at di mo maintindihan yung waiting season mo, yung process mo, pero pagdating mo dun sa 7th day, you shouted, you received the breakthrough, and wow, kaya pala, now it makes sense, Lord. Kaya pala kailangan kong magtiis. Kasi kung papansinin natin mga kapatid, sa stairs, kung akit ka ng stairs, first floor, motivated ka pa niyan. Kaya ko to. Second floor na, medyo hingal ka na, konti lang naman. Pagdating ng third floor, medyo kinakapos yung hinga mo kasi kulang ka sa exercise, kaya mag-exercise kayo. Sa pagdating ng 4th floor, medyo pawis ka na. Pagdating ng 6th floor, medyo may amoy ka na, basa ng kilikili mo. Pagdating ng 10th floor, medyo humingi ka ng tulong dyan. Pero mga kapatid, pahirap ng pahirap, ibig sabihin, mas malapit ka na. Just keep on showing up. Just keep on believing. Just keep on walking and praying for that breakthrough. And something happens when you believe. Something happens when you shout for the Lord. Something happens when you pray. May nangyayari, kapatid, when you declare that this is the day that the Lord has made, that I will rejoice and be glad in it. And He will turn my mourning into dancing. And repeat it again and again. And that is not a wasted repetition. Maybe Israelites, day 1, I'll keep on marching. Parang wala nangyayari Day 2, I'll keep on marching. Parang wala nangyayari. Day 3, parang wala pa rin nangyayari. But teka lang, hold on.
walang nangyayari doon sa wall. Pero hindi ibig sabihin na walang nangyayari sa wall, walang nangyayari sa'yo. Hindi ibig sabihin walang nagbago sa'yo. Alam niyo, bago mag-start ng service, maybe meron kayo daladalang heartaches. Bago kayo pumunta dito, maybe meron kayong troubled ng hearts niyo. Bago kayo pumunta dito, maybe some of you may utang. Huwag na kayo mag-amen para hindi halata. Bago kayo pumunta dito, maybe meron kayong unpeaceful thoughts. At posibleng walang magbago sa sitwasyon mo ngayon kahit matapos itong service. That's possible. Pero, yung perspective mo may nagbago. Kaya we need to keep on showing up. Maaring after ng service nito, yung problema mo pa din. Problema mo sa pamilya mo, maging problema pa din. Pero ang maganda, pag uwi mo ng pamilya mo, meron kang bagong perspective. Maaring pag uwi mo, meron ka pa ding financial trouble. Pero nagkaroon ka ng bagong perspective that Jehovah Jireh, that God shall supply all my needs according to His riches and glory. Sometimes it only takes one shout, one sacrifice for the suddenly to come. The significance of seventh day, it symbolizes the completion of God's promise. So we need to wait for the completion of God's promise in our life. There is always a right time. Huwag mong madaliin. So while you are in the process, waiting season, katasan mo yung learning experience mo. Ano matututunan ko dito, Lord? Lord, bigyan mo ako ng kapangyarihan para matutunan ko lahat ng tinuturo mo sa akin. And we need to wait until the seventh day to come. Ang sabi ng scripture, last part, verse 27, bumagsak ang wall, nanalo sila. Ang sabi ng scripture, verse 27, so the Lord was with Joshua, and his fame spread throughout the land. So kung papansinin natin, naging isa siyang malaking balita na ilagay sa daily scoop. Si Joshua na baguhan, si Joshua na walang alam sa war, biglang sumikat. So makikita mo natin dito, God is the greatest author, so let Him craft your life story into something truly captivating. Ngayon, alam po ng karamihan na si Joshua, di ba yan si Joshua, yung umikot sa Jericho wall, walang ginamit na espada, hindi nanaksak, hindi gumamit ng mga archers, sumigaw lang sila. Natalo nila yung wall, yung Jericho City. Kaya huwag mong pasisigawin yan. Huwag mong pasisigawin yan. Mga kapatid, what I'm trying to say is, we need to keep on believing. Darating yung panahon that we will have that miraculous testimony. Like si Gideon po, kilala siya bilang may 300 soldiers, tinalo ang 3,000 soldiers. David, kilala bilang tinalo si Goliath. Dahil ayaw po natin magkaroon ng testimony or ng story na si Joshua, yan yung sumuko eh. Konti na lang sana, makukuha niya na, pero sumuko. But we want to have a story of a person or a church that will keep on believing. Alam niyo po, all throughout the Bible, pilit po tayong ina-encourage ng Bible na maniwala sa Panginoon at magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. We know the promises of the Bible, of the Lord. So while we are in the process, keep on trusting. Kung babasahin po natin, sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 32, kinuwento po nung author dito yung mga hall of faith. Sabi niya, how much more do I need to say? Ilan pa ba ang sasabihin ko? Hahaba tayo, it would take too long to recount the stories of the faith. Hahaba tayo pag kinuwento ko pa yung faith nila, story ni Kuya Gerald, ni Pastor Jomel, ni Ate Angie, ni Doc Joshua. Sinasabi niya dito, ilan pa bang istorya ang kailangan kong sabihin? Para ma-convince kita at mapaniwala kita na magkaroon ka ng pananampalataya, you need to position yourself in faith. And we need to position ourselves believing and praying even though nothing is working in our life. And I believe that God is taking you somewhere. Amen. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Jesus. So maybe, mga kapatid, some of you here, day 5 ka na. Oh, or what if day 5 ka na?
Ngayon ka ba susuko? God has been present to you then. What makes you think that He will not be present to you now? Marami na po tayong inuluhod sa Panginoon at pinatunayan ng Panginoon at sinagot ng Panginoon itong mga to. Ngayon pa ba tayo nagdududa? If God did it to you yesterday, what makes you think that God will not do it to you now? Alam niyo po, magkakaiba po yung sitwasyon ng panalangin natin. Magkakaibang panalangin ang ginawa natin. Pero iisa lang ang Diyos na tinatawagan natin. At ang sabi ng Bible, He is the same today, yesterday, and tomorrow. Hindi po nagbabago ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. And the Lord wants us to desire and to dream and pray to God even though we don't understand it. Kahit hindi natin naiintindihan ng mga bagay, I understand mga kapatid. Na minsan tinatanong natin ng Panginoon, na Lord, bakit ako? Na Lord, bakit ako ang kailangang makaranas nito? Lord, sumusunod naman ako sa'yo. Panginoon, sinusunod ko naman yung instructions mo. Nagmi-minister naman ako sa'yo, Lord. Pero bakit kailangan kong maranasan to, Lord? Bakit ako? Pero ang sinasabi ng Panginoon, Joshua, and all of you here, just trust me. March and circle. March and circle. March and circle. Because you are in the winning side. And I want you to shout against poverty. I want you to shout against deception. Sumigaw po tayo ng may pagtutol sa lahat ng ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Tutulan po natin ang pagkakawatak-watak. Tutulan po natin ang suffering. Tutulan po natin ang discouragement. Gamitin natin ang boses natin. Restoration. Healing. Breakthrough. Isigaw po natin yung ating pananampalataya and keep on believing and keep on praying, keep on marching and be desperate to God until God shows up. So mga kapatid, we just need to show up until God shows up. Because everything is possible when God shows up. So I'm inviting everyone to please stand on their feet. And I'm inviting you to shout out your faith. Hindi ko po alam kung saan po kayo nanggagaling. Hindi ko po alam kung anong sitwasyon nyo ngayon. Pero I'm inviting you to shout. Na Lord, I want you to show up in my family. The Lord, I'm shouting right now. I'm inviting you to shout, come on. The Lord, I'm shouting and I need you to show up in my finances. Lord, I want you to show up in my relationship. Lord, I want you to show up in my situation, Lord God. I want you to show up, oh God, in my pain. Jesus Christ, intervene, oh God. So mga kapatid, let's just keep on marching and shout for breakthrough. Pinapaikot ka ng Panginoon. Day 1, just keep on believing. Just keep on praying. Day 2 ka na. Naka-day 2 ka na, kapatid. Just keep on believing. Keep on praying. Day 3 ka na, kapatid. Day 3 ka na, kapatid. Just keep on believing. Be persistent. Day 4 ka na, kapatid. Huwag ka nang susuko. Naka-day 1, 2, and 3 ka na. Ngayon pa bang day 4, susuko ka? Just keep on praying and believing. And day 5 ka na, umiikot ka pa rin sa panalangin mo. Ay, sinasabi ng Panginoon, be persistent. Be persistent. Your lapses are not a wasted lapses. Your prayer request, kahit paikot-ikot ka, hindi sayang yan. Day 6 ka na. Isang araw na lang, kapatid. Isang araw na lang. Be excited for your breakthrough. Just keep on moving forward. Just keep on marching. Just keep on believing for your breakthrough. At naniniwala po ako na tayong lahat ay darating doon sa on the 7th day of our breakthrough. At sabay-sabay tayong sisigaw, shout for your breakthrough. Shout for your breakthrough. Lord, I'm shouting breakthrough for my finances. Breakthrough for my relationship.
Breakthrough for my finances. Breakthrough to my studies, Lord God. At sabay-sabay natin purihan ng Panginoon ng may pagsigaw ng pagtitiwala sa Kanya. Sabay-sabay natin siyang awitan ng papuri sa pangalan ni Jesus. And He answered, I sought so the good, Lord, God. and He heard. Hallelujah, and He Lord. answered, I sought the Lord, and He heard, and He answered. Jesus Christ. That's why I'm trusting. That's why I'm trusting. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I'm trusting. That's why I'm trusting. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why, come on, I sought the Lord. I sought the Lord, and I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I'm trusting. That's why I'm trusting God, my Savior, the one. He will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. No, I trust in God, Release me, God. my Savior, the one